Tapos ang ginawa ko, yung kay Bunso, para may mga kalamansi dun sa labisa, nilagyan ko ng kalamansi. Biniro ko, sabi ko, Bunso, tinan mo yung medyas, may laman ah. Sabi meron na talaga. Sabi, saan kaya dumaan si Santa? Ba't may laman na? Oh, kita ko nga na iba yung... Saan daw kaya dumaan si Santa? Siyempre, mga bata ka, naniniwala. Oo, nung bata nga din. Eh, di sabi ko, sarado-sarado naman yung bahay namin. Saan kaya dadaan si Santa? Eh, si nanay sasabihin ay nalusot daw sa maliliit na butas. Tapos biglang nalaki daw si Santa pagpapasok na. Ito na po yung ating carbonara tipid version. Hindi lang kita yung tuna. Kaya nga tipid version. Magandang hapon pong muli. Andito po tayo ngayon sa bukid. Kung mapapansin nyo, napakasama po ng panahon. Kaya yung manggagawa po ng ating bubong hindi po dumating. Nag-message naman po sa akin na hindi daw po sila makakapunta dito kasi nga po mahirap daw pong gumawa kapag sobrang lakas ng hangin tsaka kapag umuulan. Kasama ko po yung aking pamangkin. Mag-a-assemble po kami ng Christmas tree dito sa bukid. At alam nyo mga kales, itong Christmas tree na yan, marami po tayo dyang kwento eh. Itong Christmas tree na to, napaka-memorable kasi po dati mga year 2007, wala pa po talaga kaming ganitong Christmas tree. At ikwento ko po sa inyo kung paano kami nagkaroon ng ganitong Christmas tree. Siguro po mga year 2007, nagawa po talaga namin. Nini, naabutan mo pa ba yun? Yung nagagawa tayo ng mga DIY na Christmas tree? Hindi. Alin yung naabutan mo? Ang naabutan ko lang dati ay yung malaking bilog. Tapos yung... Nilagyan ko nung mga taisi. Oo, tapos... Para siya nagmukhang cone. Oo. Basta, ang laki ng bilog pa ganon. Tapos yung paa. Lata ng bonakid, tas nilagyan ng semento. Yun yung tanda. Iba pa yun, Nini. Yun yung ginawa ko dati. Nung mas una-una pa po, ang ginagawa po namin, din na kuya ka best friend. Pumupunta po kami sa gubat, naghahanap po kami ng mga tuyong punong kahoy na hindi naman kalakihan, yung sakto lang na para gawing Christmas tree. Tapos para magkaroon ng kulay, nilalagyan po namin ng jubos, pinipintura po namin pag hindi kulay parang orange or kulay puti. Para magmukhang Christmas tree, kung ano-ano mga nilalagay namin. Gumagawa pa nga kami ng mga DIY na, anong tawag doon, yung punchicha ba yun? Ano bang tawag? Yun nga, ponchicha yung kulay. Ponchicha? Ano? Yung kulay pula. Nabubulol din ako. Oo. Basta yun na yun. Yung kulay pula. Oo, parang naandyan pa yun eh. Kasi ang tagal, tinan mo raw. Tingnan natin. DIY lang po yun, nilalagay namin ng wire. Sobrang tagal na kasi nito. Wala na, nakain na ata ng daga. Ay, hindi na yan. Hindi na to. Hindi na to. Wala na. Wala na yung DIY na yun. Wala na. Ang gawa po namin nun, yung mga wire. Tapos nagugupit kami ng color paper ba tawag doon, Ini? Yung may Color kulay-kulay. paper, ginagawa naming parang dahon, tapos pinagdidikit namin. Tapos yun, nakakagawa kami ng disenyo na bulaklak. Yun na yung pinakang DIY namin nun, tapos lalagyan namin ng mga bulak. Pero sa school, ganun din naman yung ginagawa namin. So, ganun po yung diwa ng Pasko since yung mga vlog po natin is pagbalik dun sa mga nakaraan, yung mga dating experience, i-share ko na lang din po. So, yun nga, mga 2007, nung pumunta tayo kina kuya, kina Ate Chin sa Manila, no? Nung pagpunta ko, siguro mga 14 years old pa lang ako nun. Awan ko lang Nini kung natatandaan mo pa yun. Bata pa ako nun. O, baka hindi mo natanda, no? Pumunta kami doon, Christmas. Tapos nakita ko, sabi ko, te, ang ganda naman ng Christmas tree nyo. Tapos ito, ilang layer ba to? Tatlo. Parang nawala na yung isa, no? Kasi ang tagal na rin naman eh. Kung 2007, mga kailan pa yun Nini? Mga 18 years na nakalipas. Siguro. Tuwa kami ng kapatid ko, si Bunso. Kasi ito, nung mga time na yun, mahal na rin po yung ganito. Eh, syempre, sabi namin, te, ang ganda naman yan. Talagang lagi namin pinapansin tong Christmas tree na to. So yun, tapos nung after holidays, yung after ng Pasko, pag uwi namin dito sa Tayabas, ipinadala sa amin ni ate kasi nga tuwa kami dito. Eh, syempre, hindi naman kami nakaka-experience ng ganitong Christmas tree. At until now, ito, buhay pa rin, naitabi pa rin namin. Tapos ayun, nung nadala na namin to, siguro mga August pa lang, hindi pa nagbe-bare months. Ikinabit na namin to sa sobra excited.
Tapos ang dami pa nitong yung mga ganito eh. Oh. Oo, Tingnan nawala nyo, na lang yung... nawala na lang, naputol-putol na. Ito, oh. At itong mga Christmas lights na to, Christmas wala light, na to. wala na. Tapos, syempre mga kalayas, eh bata pa nga kami nun. Ang ginagawa ko, yung mga kahon ng, kung ano-anong kahon na maliliit na iba't ibang size, nilalagyan namin ng gift wrap yun. Eh siguro nakakatawa lang no. Kasi kaya nga regalo, dapat may laman. Matagal na So yun. ito, kahon lang. Ayun oh, nandito pa rin. Ang tagal na nito. Ito kasi mga kalayas, nahalikwat po ng inay sa Kisame. Eh naandun pala to. Ito, Eh, oh. Tagal ayan, ito, na oh. yan. Ito, mga gawa pa namin to. Oh. Basta yung pwedeng kahon, babalutan lang ng gift wrap, tapos Tapos- ilalagay sa ganarin. Oh, tapos ilalagay dito. Pero ang purpose talaga nun, kaya nga meron tayong regalo para sa gift giving. So since gusto naming maramdaman naman na magpasko, na maramdaman lang namin na mayroong sa amin naka-display. Kasi parang may pumunta pa ng bisita eh. Sabi, wow, ang daming regalo. Tapos yung pala, display lang. Pala. Mga kahon Na lang may talaga bala. to. Siyempre, mga bata pa kami nun. Ayan, ito oh. Pakita ko lang sa inyo. Matatawa talaga kayo mga kalayas. Oh. Kahon lang. Kahon lang talaga siya oh. Yung box ng posporo mga kalayas yun. Binabalot namin yun. Tapos nagawa kami ng mga iba't ibang design. So matanong ko kayo mga kalayas. Anong experience nyo? Anong kwento nyo sa Christmas tree? Pa-comment naman po dito sa baba para malaman ko rin. Ayun, bali, yun po yung experience namin. Pagpapasko na, kapag sinanay po nagluluto ng gulaman, mainit pa yung gulaman, hinihigop na namin, iniinom na kaagad namin, kaya ubos na yung sayo. Wala na, wala ka nang naka-reserve na gulaman. Kaya ang kakainin mo na lang either bihon o kung medyo may konting budget, spaghetti. Tsaka yun naman po, hindi naman sa garbo o sa dami ng kung ano yung nasa hapagkainan. Ang mahalaga po dun, yung pagmamahala ng pamilya, yung kompleto kayo, walang sakit. Kuya, may naalala ako. Ano yan? Nung bata ako, kami ni na ate, eh di ka may Christmas tree kayo. Yung Christmas tree nyo pa nun ay yung gawa sa taisi na bilog na malaki nga. Oo. Tapos, eh di pag natayo na yon, sasabihin ni Lola, ay kayo nini ay maglagay ng medyas diyan. Eh di kami tuwan-tuwa, naglalagay kami ng medyas. Tapos, kinaumagahan, makikita namin doon sa medyas may lagay na barya o kaya potsi. Tapos, basta yung papagkain, ganun. Oo. Tapos magtataka ako, sasabihin ko, bakit kaya ang laman na rin kagaya doon sa kabilang tindahan, tulad laang? Ay, di sasabihin ko, tapos kayo, dalawa ni Kuya Dayo, sasabihin nyo ay nini, ganun talaga at si Santa ay nagre-regalo ay yung kagaya lang doon sa kabilang tindahan. Eh di ayun, pero tuwan-tuwa naman kami at may laman yung medyas. Kami naman nini, may kwento rin dyan eh. Kasi, ba't kaya wala naman kaming medyas nun? Nangihiram pa kami kay tata yung lustred na medyas. Oo. Yung kulay puting medyas na may stripe na green, black, tsaka green ulit. Naaalala mo yun? Hindi ko tanda Ayun. kuya yun, baka Ay, kayo masyadong nangihiram bata pa. kami. Talaga nilalagyan pa namin ng palatandaan ni Oo. Bunso. Tsaka sina Kuya Ison. Parang Oo. alam na nila eh, kaya hindi sila nagsasabit. Mm. Siyempre excited kami. Ang ginagawa namin, so sobrang excited. Maya na kami tumingin dun sa tabi nung yung ganitong Christmas tree kung saan nakasabit yung medyas. Nasabi rin naman nila nanay na magsabit kayo at bukas may pera na yon, may laman na. Tapos sabi ng ate mo, sabi ni nanay mo, si Ate Ami, sabi hala magsabit na kayo. At kita ko naman yung mga tawad-tawa. Yung pala na may sila tatay rin ang naglalaman. Oo. Tapos ang ginawa ko, yung kay Bunso, para may mga kalamansi dun sa lamisa, diligan ko ng kalamansi. Biniro ko, sabi ko, Bunso, tinan mo yung medyas, may laman na. Sabi, meron na talaga. Kalamansi. Sabi, saan kaya dumaan si Santa? Ba't may laman na? Oh, kita ko nga na iba yung... Oh. Saan daw kaya dumaan si Santa? Siyempre, Ayun nga. nababata ka, naniniwala. Oo, nung bata nga din, di sabi ko, sarado naman yung bahay namin. Saan kaya dadaan si Santa? Si nanay sasabihin ay nalusot daw sa maliliit na butas. Tapos biglang nalaki daw si Santa pagpapasok na. Oh,
pinakang bisperas na ng Pasko, yung pinakang Pasko na, Oo. December 25. Mga alas 7 pa lang, mamamasko na kami o mga 6:30. Sasabihin nung may bahay, yung papapaskuhan namin, sa looban yun eh. Sabi, hindi pa tapos ang misa, nandito na kaagad kayo, sumimba muna kayo. Siyempre mga bata gusto yung makakarami, excited. Yun yung mga experience namin eh. Mm. Tapos, pag pupunta pa sa ninong ay walang tao, tas kita mo naman yung tsinelas, mga nandoon sa labas. Ay pag ganun nina, baka walang pera ngayon, maunawaan mo na may inaanak ka na ba? Wala, isa lang. Isa. Ganda lang. Parang nga bang mataas to dati, may isang layer pa nga ba to? Oo, tanda ko yung tatlo. Hindi ko abot dati eh. Meron pa dati ditong nilalagay eh, yung parang Yung yung anong parang tawag mga doon? makinang, ano bang tawag doon, tapos paikot. Hindi ko tanda ano nga tawag doon. Yung parang sash na, Oo nga, na parang ganito rin pero siya ay glossy. nagkulang-kulang na din eh. Kulang na rin, meron pa Ari mga nga ay bulb. sira-sira Pero wala na na to, to. for sure wala na talaga yun. Wala na to, sira-sira na. Kasi may ilang natira eh. Tapos ito, Ito po. sira na. Sabi daw natin dito. Gagawa po kami ng tuna carbonara. Ayan. Lagyan mo na nini ng tubig. Oh. Dito na po namin lulutuin sa ating gasolito. Oops, para okay na yan. Ito po ang amin lulutuin. Oh. Ito po ay isa sa padala din po sa amin. Galing pa po ito sa USA. Makaka-imported. Ito nini oh. Ano kaya ito? Pakukuluin muna. Siguro. Heat 2 tablespoon oil. Kailangan pala ng Ay, oil. oo, para di magdikit. Para hindi magdikit-dikit. Or golden. About 5 minutes. Remove from pan. Okay. Baka okay na yan. Tsaka asin. Para yun yung magpapalasa din. Okay na yan. Okay na yan. Malapit na pong kumulo. Yan, ilagay mo na yung pasta. Pwede na siguro yan. Pinutol-putol na namin to para magkasya dito. Tsaka hinugasan din po namin. Malinis naman kamay ko. Sayang to. Mabuti na alala natin lagyan ng mantika. Oo. Magdidikit-dikit yan pag di nilagyan ng mantika. Lalagay ko na po din. Maliit po yung ating strainer. Gana rin na lang po. Carbonara. Hindi po namin natansya yung sa tuna. Ang gagawin po namin, nag-separate na lang po kami. Na dadalhin po namin sa bahay para doon na lang po namin lalagyan din ng tuna. Ito po, century tuna. Baka naman. Lalagyan po natin ng konting ibap. Ito na po yung ating carbonara tipid version. Hindi lang kita yung tuna. Kaya nga tipid version. Lagyan mo na ng paminta nini, konti lang. Mukhang masarap naman. Sabihin mo pag tama na. Yan, okay na yan. Ay, napakasarap ng amoy. Nilagyan na rin po namin ang dahon ng sibuyas. Yan, ihahalo na po namin.
Kakain na po kami na makauwi na rin. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Yan na kuya, inabutan na tayo ng ulan. Hindi ganyan talaga at papasko. Ramdam na ang Pasko dito. Buti nini, binawasan natin ng pasta, no? Oo. Ayos din pala yung ganito nini. Oo. Diretsuhan na ano. Diretsuhan na. Medyo ano. Medyo naparami lang yung paminta. Tsaka, Pero sakto na rin. Para sa mahilig sa maanghang. next time, ano kuya, dagdagan natin ng tuna. Ay, kaya pala umanghang nini. Mm, Maanghang na nga pala tong century. Hot and spicy na pala yan. kaya pala. Mm. Kaya pala sabi ko, ba't ang hangang? Ay, kala ko gawa sa paminta. Kaya Pero maanghang. masarap. Masarap din naman. Ano, carbonara na maanghang. Try nyo. Siguro next time gagawin natin mix. Yung isang lata ng hindi maanghang. Tsaka isang maanghang. Tama. Ganito pala ang ihahanda natin. Masarap din naman siya. Masarap pala yung ganito. Ano? Ngayon nga lang ako nakatikim na rin. Ayan na kuya, Paskong Pasko na ngayon. May pampasalubong pa tayo sa bahay. Mag-aalas 7 na. Ayun. Ito pala nini, oh. Oh, Paiwas. naangaangan nga ako. At ito yung advantage, oh. Nagamit na natin yung ilaw. Hindi tayo nangangamba na or nag-hesitate na pumunta dito kahit hapon na. Kuha pa nini, gusto mo pa ba? Iya ko na, busog na ako.